Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang tamang pag-register sa one-hand application para madaling ma-approve at ma-offeran ng malaki. Kaya tara, samahan niyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, i-download muna natin ang one-hand na application. So pumunta lang tayo sa ating Google Play Store. At pagkatapos, i-type lang natin ang one hand. So ganito po yung logo nila. So i-click lang natin ang install. So antayin lang natin na ma-install yan. At pagkatapos kung okay na, i-click lang natin ang open. And then may makikita tayong ganito. So antayin lang natin mag-loading yan. Pagkatapos mapupunta tayo dito. Welcome to one hand. So kailangan nating maglagay ng cellphone number. Make sure po yung cellphone number na ilalagay ninyo active at nakaka-receive ng text kasi magsasend po sila ng OTP doon. At pagkatapos kung nalagay nyo na, pwede nyo po munang basahin tong privacy agreement nila at service agreement. Pero kung okay na kayo, i-click nyo na lang po ang let's go. And dito maglalagay tayo ng verification code. So may nakalagay dito sa baba, verification code has been sent. So ganito po yung text na na-receive ko at nandito po yung OTP sa taas. So yun po yung ilalagay ninyo dito. At pagkatapos kung okay na, i-click nyo na po ang sign up. After that, mapupunta na kayo sa pag-set up ng password ninyo. So may nakalagay dito na dapat 6 to 16 characters yung password na ilalagay ninyo at dapat may isang letra at number. So, kalahati number, kalahati letra, pwede din. Or dalawang number, ganyan. Basta, 6 to 16 characters yung ilalagay ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po ang confirm. And then, may makikita po kayong ganito. So, i-click nyo na lang po tong get started. At may makikita po kayong ganito, allow one hand to make and manage phone call. So, i-click nyo po ang allow. At may makikita na naman kayong ganito, allow one hand to send and view SMS messages. So, i-click nyo ulit ang allow. After that, may makikita na po kayong ganito. So, nasa sa inyo na po yun kung i-click nyo ang okay or not now. At pagkatapos niyan, mapupunta na kayo dito. So, ang maximum na pwede nyong mahiram is 25,000. Pero depende pa rin yan sa approval nila. So, kailangan pang i-approve. So, kailangan ninyong i-click tong borrow now. So para daw makahiram kayo at ma-approve kung magkano yung maximum amount na pwede niyong unang ma-loan, kailangan nyo munang fill upan tong tatlong ito. Basic information, contact information, at yung pag-upload ng inyong valid ID. So kung okay na kayo, i-click nyo na po ang continue. So dito kailangan nyong fill upan yung purpose of loan. So kayo na bahala kung ano yung purpose ng pag-loan ninyo, kung business ba, emergency, housing, medical, education, travel, special occasion, credit card, loans, general expenses, or others. So nasa sa inyo na po yon. At pagkatapos, pumili kayo ng education level ninyo, kung primary, secondary, certification, bachelor's degree, master's degree, or doctorate. At pagkatapos dito sa residential address, kayo nang bahalang pumili kung saan yung address ninyo. So pumili kayo ng province, city, and municipality. At pagkatapos dito sa complete address, ilagay nyo po yung mga block number, building number kung meron, barangay, ganyan. Kung ano yung meron sa address niyo, ilagay nyo po ng buo dito sa complete address. At dito naman sa number of credit cards, nasa sa inyo na po yun. Kung may credit card kayo, ilagay nyo po kung ilan. Pero kung wala, ilagay nyo po 0. At pagkatapos dito naman sa email address. So make sure yung email address niyo active at nabubuksan ninyo. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng work information. So kung may trabaho kayo, kung ano yung trabaho nyo, ilagay nyo po dito. Tapos kung magkano yung monthly income ninyo, ilagay nyo dito. Tapos ilagay nyo po kung ano yung sahod ninyo. Kung monthly ba, or twice a month, or weekly. So nasa sa inyo na po yon. Pagkatapos pumili kayo kung anong petsa yung sahuran ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos dito naman sa contact information. So kailangan ninyo maglagay ng tatlong pangalan ng kaibigan ninyo or relatives ninyo. So dapat may cellphone number, pangalan niya, at kung ano yung relationship ninyo. So take note po, tatlong tao yung ilalagay ninyo dito. Pwedeng relatives ninyo, parents ninyo, kaibigan, ganyan, or mga anak, pwede din.
At pagkatapos kung nalagay nyo na lahat, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa facial recognition. So make sure guys, bago nyo i-click yung verify now, dapat nasa maliwanag kayo na area, tapos walang nakatakip yung mukha ninyo kagaya ng mga sombrero, sunglasses, ganyan, face mask, dapat wala pong nakatakip sa mukha ninyo at dapat nasa maliwanag kayong area. At kung okay na, i-click nyo na po ang verify now. At pagkatapos may makikita po kayong ganito, allow one hand to take pictures and record videos. So i-click nyo na lang po itong while using the app or only this time. Ito pong dalawa, pwede nyong piliin yan. Basta wag lang po itong don't allow. Pwede po ang while using the app or only this time. At pagkatapos sundin nyo na lang po yung mga instruction dito. Please nod your head slowly. Well done. Please turn your head slowly to the left or to the right. Well done. Please open your mouth. So ganun lang po kadali, pagkatapos mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng ID information. So i-click lang natin tong ID type. So ito po yung mga IDs na tinatanggap nila. Yung UMID, Passport, SSS at yung PRC. So ito po yung mga ID na may high credit na ibibigay nila. So mas maganda kung meron kayo nito, ito po yung gamitin ninyo para mas malaki yung offer na pwede ninyong malon. Pero kung wala kayo ng mga IDs na merong high credit offers, pwede naman itong gamitin ninyo yung driver's license, voter's ID, postal ID, teen ID, pag-ibig, or PhilHealth. Pero huwag kayong mag-expect ng medyo malaking offer guys, kasi yung primary IDs na nabanggit ko kanina, yun talaga yung may malaking offer. At kung nakapili na kayo, punta na tayo dito sa pag-upload ng inyong ID. So i-click lang natin to, itong may parang camera. At may makikita kayong ganito na dapat nasa maliwanag daw na area sa pagpicture ng inyong ID. So i-click nyo na lang po itong camera. At kung nakapicture na kayo at sa tingin ninyo hindi masyadong klaro, i-click nyo itong retake. Pero kung okay naman, i-click nyo ang use. At pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung number ng ID na ginamit ninyo. And then dito ilagay nyo po yung first name, middle name at last name ninyo. So make sure po kung ano yung nakikita na pangalan ninyo sa ID ninyo, yun po yung ilalagay ninyo dito sa first name, middle name at last name ninyo. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng mother's maiden name. So make sure pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa. At pagkatapos pumili lang kayo ng gender ninyo. At dito naman sa baba, ilagay nyo po yung date of birth ninyo. So kayo nang bahalang maglagay at yung marital status. Kung single ba, married, widowed, ganyan or separated. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos mapupunta tayo dito sa additional info. So pwede kayong maglagay dito ng other phone number, company name, company phone number, number of children and Viber account. So nasa sa inyo na po yun kung lalagyan ninyo dito. Pero sa akin, hindi ko na finilapan yan. Click ko na lang yung escape. At kung may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang settings. At pagkatapos mapupunta kayo dito, hanapin at i-click nyo na lang po ang one hand na application. At pagkatapos, i-click nyo na lang po itong allow permit usage access. So i-on nyo po ito. So kung naka-on na po yan, so balik na po tayo sa one hand na application natin. So dito antayin nyo na lang po yung countdown nila. So nasa 1 minute lang yan, 60 seconds. So antayin nyo matapos yan. Pero sa akin hindi pa natapos, nakapasok na ako. So ayun na nga guys, may nakita na akong ganito. Congratulations. So may zero interest pa kung 3 days ko lang kukunin yung loan ko. So pwede nyo i-click tong receive it. So ayun na nga guys, 4,500 yung offer nila sa akin para sa first loan ko. So may iba na ako nakikita sa mga comments na 1,000 lang, 2,000 lang yung offer sa kanila na first loan or 1,500 ganyan. So depende po yan sa application at sa ID na pinasa ninyo. So sa akin po 2,000 yung minimum na pwede kong malon, tapos yung maximum is 4,500. At sa next video ko guys, pag-uusapan natin kung paano to makukuha ang loan na to at kung magkano yung magiging interest.